Ipinagpatuloy ko ang pagbabasa at natagpuan ang siping ito. Sabi ng makapangyarihang Diyos, nabahiran ba ng dumi ang inyong pagmamahal sa akin? Dalisay ba at taos-puso ang inyong katapatan sa akin? Totoo ba ang inyong kaalaman tungkol sa akin? Gaano kalaki ang puwang ko sa inyong puso? Napuno ko ba ang buong puso ninyo? Ilan sa aking mga salita ang naisakatuparan sa loob ninyo? Huwag ninyong subukang lokohin ako. Napakalinaw ng mga bagay na ito sa akin. Amen. Tila hinahatulan ako ng mga salitang ito at pinanginginig ang puso ko sa takot. Ang palagi kong paniniwala dahil hindi ko kailanman iniwan ang Diyos at palagi akong masigasig na mananampalataya, garantisado na ang lugar ko sa kaharian ng langit. Pero ngayon, napagtanto ko kung gaano ako nagkamali. Kahit na masigasig akong dumadalo sa mga pagtitipon, umaawit ng mga himno at nagdarasal, madalas ay nagpapakitang tao lang ako. Marami akong ginawang pagsiserbisyo, pero hindi para dakilain ang Diyos, kundi para makuha ang papuri ng iba. Kapag naririnig ko ang mga papuring tulad ng, napakabuti mong mananampalataya, lihim akong nagmamalaki. Madalas akong magsalita tungkol sa pagsisisi, pero sa pang-araw-araw na buhay ko, patuloy lang akong nagkakasala. Palaging gustong maging mas mahusay kaysa sa lahat. Sa tuwing kailangang magdesisyon, nakapili na ako. At ang mga panalangin ko ay tungkol lang sa paghingi sa Diyos na ipagkaloob ang aking mga di makatwirang kahilingan. Sa pag-iisip sa lahat ng ito, nakita ko kung gaano ko nilinlang ang Diyos at labis akong napahiya. Wala talagang puwang ang Diyos sa puso ko. Inilantad ng mga salita ng paghatol ng makapangyarihang Diyos ang mga nadungisang intensyon sa pananampalataya ni Li Shoshim. Naramdaman niyang may autoridad at kapangyarihan ang mga salita ng Diyos.